And ito, bumuhos na. Hala, parang ngayon ko lang na-discover to Parang may hydrophobic effect pala tong screen ng Chigi. Tingnan nyo yung screen ng tingnan nyo tong screen ng Chigi. Nagulat ako. Halos hindi basa. Ayun okay na siguro yung ganito. Inuulan tayo. Recently kasi medyo stressful din ang buhay Kaya siguro itong ganito, diba? Sound trip ka na lang. Nagmomotor ka. Then, yan, umuulan. Ay, no. Buhay, no? Buhay! Hey, good afternoon everyone. Welcome to Newbie Rides. So for today's video, we're on our way to Honda, Muntinlupa. So try ulit natin yung PMS. Biglang pumapatak yung ulan And by the way, we're using our Chigi today. Naka-Waze tayo. Although ang sinearch natin SM Muntinlupa. Kasi tapat lang yun ng nung Honda na pupuntahan ko. Nung first time ko kasing magamit tong Chigi, yun yung di ba, pagka-install around 6 PM na yun, kaya padilim na. So ngayon ko palang nagamit ng daytime. And kahit sinet namin ito ng minimal brightness, grabe ang linaw talaga, sobra, no? Not sure kung kita sa camera, pero sobrang high resolution. Alam ko hanggang 5:30 naman yung Honda service doon. So dapat abot naman tayo. Not unless meron silang cut off, yun lang. Pero kung meron man, sana mapakiusapan na lang natin. Total alam ko yung first PMS naman mabilis lang. Maganda dito pag naiipit kayo sa traffic, pwede kayo mag sounds muna. So pwede kayo mamili. Pag sa intercom kasi, ang function lang na available sa inyo, kung naka Spotify kayo, lang, skip to the next song or go back one track. So pag may ganito kayo, pwede kayong mamili talaga, di ba? Sa album nyo or sa playlist. Lakas ng exhaust ni sir. Kaya siguro mas gusto ko rin dalhin tong ADV ngayon Tingin ko nagkakaroon na ako ng hearing fatigue sa lakas ng muffler ng big bike or ng exhaust. Nag-silencer na ako ng lagay na yun Pero for big bikes kasi talaga, mas safe na malakas yung exhaust mo. Kaso yun nga lang, eventually nakakapagod rin. Alright, nasa national highway na tayo. So isang diretso na lang to. Pero kaya gusto ko nag-Waze, gusto ko kasi nalalaman kung gaano ba ako kalayo dun sa destination and kung gaano pa katagal. And if you're using Waze, makikita mo yan dito. So SM Center, 4.2 kilometers, 17 minutes. Sabihin siguro ma-traffic, no? Kasi yung 4 kilometers, malapit lang dapat yan merong dito The Original Pares. Parang masarap i-try ito Yun, sabi ni Waze, nagsasalita siya sa intercom So estimated time in traffic daw 12 minutes. So parang 5 minutes lang dapat yung yung 4 kilometers na yun kung walang traffic. Pero yun ang maganda kung 2 wheels ka, makakasingit-singit naman. Nasa 431 kilometers na rin pala tayo. So very close na rin. Kasi ang unang PMS dapat dito 500 kilometers. Pero nung nasa 300 kilometers pa lang tayo, gusto na natin magpa-change oil magpa-PMS. Hindi lang matuloy-tuloy. By the way, yung pupuntahan pala nating Honda, hindi natin doon ginawa sa ADV. Sa Honda San Pedro kasi galing to. Pero sa Honda Muntinlupa tayo pupunta. Nadaanan ko yung the last time kasi. Mas malapit ng konti. Mukhang okay din naman. So yeah, doon na lang. Yun ang maganda kay Waze medyo accurate yung niya, traffic prediction. So a lot of times yung estimated time of arrival niya, tama yun, plus minus 1 to 2 minutes. Kasi sa mga Waze user dyan, yan may times ginagawa mong challenge yun Gusto mong unahan yung
yung arrival time. Pero kung ganito ang traffic, wala kang magagawa masyado rin. By the way, yung oil pala na gagamitin natin, yung Honda synthetic lang for scooters. Alam ko yun yung Blue Cap. First PMS kasi natin, kaya gusto natin yung ano muna, yung Honda spec na oil ang gagamitin. Dun sa mga susunod na PMS na change oil, pwede na siguro tayo mag-experiment. Maganda dito sa Chigi, pag mayroon kayo yung mga sobrang mahal nyo na smartphone, hindi nyo na kailangan ilabas. Hindi na kailangang ma-expose sa init ng araw or sa ulan, di ba? Nasa bulsa nyo na lang or nasa bag. Parang extension na to ng phone nyo. Mas napakagandang interface pa. And ito pa lang sa akin, itong AIO5 Play, parang base model lang to. Meron pang AIO5 Lite. Yun, same nito, same interface. Ang kinaibahan lang, merong front and rear camera, and meron na rin siya ng blind spot detection. Tsaka yung parking monitor din. So maraming added features. Tsaka init ng araw pero may pumapatak na konting ulan. Weirdo ng panahon natin eh. Alright. So ito na dapat yung SM Muntinlupa. So somewhere sa tapat yung Honda Muntinlupa. Kita ko na yung red. PMS boss? Ay, hindi na pwede? Alright. Ayaw na nila tayong i-entertain. Although lagpas naman tayo. Ang cutoff kasi 4:30. Yung mga screw pala dito, baka mapako pa tayo Pero buti nila meron tayong TPMS or tire pressure monitoring system. Pero pansin nyo, tumaas yung tire pressure natin. Parang kanina yata 26.31 to or 26.30, hindi ko maalala. Pero ngayon 28.34. Ang reason for that, kasi once umandar ka na, tumataas yun because of yung the heat. Tumataas yung tire pressure mo. Kaya dapat pag nagkakarga kayo ng gulong, yung sa low temperature, or siguro bago kayo umalis. Kasi once umandar ka na, may dumagdag na na pressure. Nung first time na magpapa-PMS dapat tayo, hindi rin natuloy. Ngayon hindi na naman natuloy. Talagang hapon kasi yung hapon yung preferred time ko. Kasi sa umaga, di ba, night shift ako. Sa umaga tulog ako Pag hihintayin ko namang mag-open yung mga service center sa umaga, medyo antok na ako nun. Ito palang speedometer ng Chigi, galing sa GPS yan. So kung mapapansin nyo, hindi parehong-pareho yung speedometer ng sa motor tsaka yung sa Chigi. As far as I know mas accurate yung GPS, pero don't quote me on that. Pagkakaalam ko lang, syempre kasi GPS talagang base sa takbo mo yun and ang basis yung location mo, di ba? Yung coordinates mo. Whereas yung sa speedometer kasi, marami ng factors dyan And once magpalit ka nga ng gulong na hindi na sukat ng stock, yung speedometer mo, hindi na accurate yan. Napraning ako dun doon sa Honda. Parang nakita ko ang daming screw sa sahig. So may ginagawa. Pero yun ang maganda, kung may TPMS ka, mas kampante ka kasi mamamonitor mo yung tire pressure mo. Kung sumisingaw nga ba. Kasi ang usual na nangyayari dyan bilang rider, inadaan mo sa pakiramdam Malaman mo lang na malambot or siguro flat. Depende sa pakiramdam mo. And usually that happens kung talagang malaki na yung nababawas na hangin sa gulong mo. At least if you have TPMS, pag nakita mo hindi na normal yung pagbabawas, kahit hindi pa ramdam, maaagapan mo kagad. Sa mga ganitong times na palpak yung ride natin, nakakaya magpa-subscribe. Pero dun sa mga gusto mag-subscribe, yun na lang din siguro, paklik yung subscribe button below and palike and share the video na rin. Pang-asa rin ko itong panahon yung mainit yung araw, so inaarawan ka pa rin bilang rider, naiinitan ka, pero at the same time babasain ka pa rin ng ulan. Wag ganun, diba? Kung mainit, painit lang, walang basaan. Or kung uulan, diba, mababasa na rin lang kami. Wag nang mainit. Alam ko nang pwede natin gawin, guys. Total, palpak yung PMS ride natin today. Doon sa huling one of my recent videos, tinry kong pumasok sa sa Villar City. Punta sana tayong Foresta Cafe noon.
eh hindi tayo pinapasok kasi dapat ano doon 400cc and above. Pero may ibang daan daw papuntang Foresta. So yun ang itatry natin. Ang maganda sa may front screen, pwede natin ma-check yung battery eh. Mukhang marami pa naman tayong battery. Yun ang maganda dito sa Action 4 eh. Makunat ang battery, unlike sa GoPro. Alright, lumalakas na yung buhos. Alam ko tong DJI Action 4 is waterproof naman dapat. Pero since may nakakabit tayong mic, yung pinababawasan yun. Expose yung gilid eh. Kaya as much as possible, ayoko ring mabasa to. Ito guys yung video na maaamoy nyo eh. Wala, kahit naka-helmet ka, pasok. Dapat yata ipa-coat ko rin tong helmet ko eh. Tsaka tong visor. Para magkaroon ng hydrophobic effect. Ngayon kasi, naiipon yung mga patak ng ulan eh, lumidikit. So gusto ko sanang puntahan yung Foresta, itry ulit natin. Pero ibang daan naman. Pero sana naman makisama tong panahon. Hindi naman malakas yung ulan, pero malalaki yung patak. Alala ko dati pag mga ganitong oras na mag-aalas 6 na or lumililim na, tatakot na ako nun. Kasi alam ko, wala na akong magagawa sa footage ng GoPro eh. Tapon na. Pero ngayon kay Action 4 eh, maganda ang performance sa low light. Gusto ko kasi matry yung isang daan papuntang Foresta Cafe. May mga nag-comment kasi sa atin na hindi lang pala dun sa Villar City ang ang only way papunta dun. Foresta. May commander pa. Nabitin pa tayo. Katuloy natin yan. Wait. Foresta. Alright. Hindi naman tayo takot ulanin din. Kasi waterproof naman tong si Chigi. Kung napanood nyo yung installation video nito, nagulat ako before i-install eh, nilubog sa aquarium. So far, puro convenience tong Action 4 talaga over the GoPro. Especially yung magnetic mount. Nako, sa GoPro kasi nasanay na akong lahat ng gagawin. Papalit ka ng battery, may aayusin ka sa settings, tatanggalin mo sa mount. Syempre yung thumb screw, medyo tedious talaga. So medyo basa na tong Chigi. Testingin natin. So ayan, very responsive pa rin siya oh. Kahit sa mga patak yung yung hinahawakan ko. Nice. Isa talaga to sa best na kinabit ko kay ADV. Pero ay suggest pala kung magchichigi kayo if you guys have the budget, pakabit nyo yung light na, yung AIO5 light, para may kasama ng front and rear camera. For example ngayon, I think lahat ng 4 wheels may dashcam na yan. I doubt na meron pang naka 4 wheels na walang dashcam. Kasi kahit ako, personally, parang ayoko mag-drive ng walang dashcam eh. Kasi parang wala kang security. Diba, lalo na sa atin. Kaya when I started riding a motorcycle, yun lang din yung plano ko nung kaya ako naglagay ng GoPro Hero 4 pa nga nung time na yun. Lalo nang balak mag-motovlog. Parang dashcam lang yung purpose ko nun. Kaya ngayon, kung rider ka and wala ka namang balak maglagay ng action camera sa helmet mo, ito yung kailangan mong gawin. Pwede ka maglagay ng Chigi na, yung merong front and rear camera, para at all times recorded yung ride mo. Meron kang front view, rear view, and may rin yun, blind spot monitoring using the cameras. Sakit pala sa mukha ng ulan, nag-open visor tayo eh. Alala ko nung stock tires tayo, takot ako dumaan dito, yung gitna, yan tayo mga white lines. Madulas kasi talaga yan, umulan pa ngayon. Pero ngayon naka-Pirelli tayo, Angel scooter, mas confident na tayo. Ramdam mo talagang nakaplanta ka talaga sa kalsada. Lakas ng patak. Tigil muna tayo. Okay lang akong mabasa eh. Worry ko lang yung yung sa mic port nga nitong Action 4. May lakas ng patak. Ramdam mo sa katawan mo eh. Dito. Tigil muna tayo dito. Hello po. 95 full tank. Ay, si sir. Sticker, hindi tayo kay sir. Ay, sirs. Ayun, pinapanood si sir eh. Siyempre na. Seryoso? Sir, maraming salamat sir. Pamigay nyo na lang po. Thank you very much. Asan motor mo sir? Ano lang po sir, yung bumurahing motor lang. TMX. Honda di ba? Honda TMX. Oo. Sa akin, Honda way. Oh, puro Honda pala tayo eh. Pangarap ko rin to eh. Pangarap na lang muna. Oo, makukuha rin yan sir. Panigurado yan. Sir, picture tayo. Post ko ha.
Check nyo lang sa ano, Facebook. Ay, sticker. O, ikaw pa, ma'am. Go. Pwedeng pwede, madam. Pwede dalawin na natin. Ayan o. Salamat mga sirs. Thank you very much. Naku, hanggang Portofino Road tong traffic na to. Tapos umuulan pa. Alright guys, mukhang ano, abort mission. Hanggang Portofino Road tong traffic na to. Mahaba-haba kasi ginagawa rin yung daang hari. And ito, bumuhos na. Hala. Ito na. Ang lakas ng buhos. Kinocoveran lang natin tong ano, tong mic ng DJI. Binuhos talaga. Alright, so at least magandang test na rin to. Ito siguro yung rain test natin ng Chigi AIO5 Play. So kitang kita nyo naman kahit basang basa na, very visible pa rin ang screen. And syempre after bumuhos, biglang ano yan, hihina na yan. Babasahin lang tayo. And sa lakas ng ulan na yun, parang ngayon ko lang na-discover to parang may hydrophobic effect pala tong screen ng Chigi. Kasi yung helmet ko basang basa Talagang yung tubig nagbibid. Pero tingnan nyo yung screen ng ano tingnan nyo itong screen ng Chigi. Nagulat ako. Halos hindi basa. Ayun ang lakas ng buhos ng ulan. Nice, nice. Binibaby pa natin tong Action 4 no? Sige, yan natin mabasa pala. Para at least ngayon pa lang masubukan na natin kung all weather tong ganitong setup. Pag ganito, pwedeng mag sounds na lang tayo. Alright. Sound trip na tayo. Siyempre classic tayo, Wonderwall. Hey Cardo, volume up. Okay na siguro yung ganito. Inuulan tayo. Recently kasi medyo stressful din ang buhay Kaya siguro itong ganito, diba? Sound trip ka na lang. Nagmomotor ka. Then, yan, umuulan. Nakapag-reflect ka, no? Kapag-chill ka rin talaga. Ay, no. Buhay, no? Buhay! Si sir, nakalimutan kami ipag-go. Alright, alright. Salute sa ating mga traffic enforcer. Diba? Uminit, umulan. Nandyan yung mga yan. Sa mga pinanganak ng 80s, mga batang 90s, pretty sure theme song ng teenage years nyo itong Wonderwall. Doon naman sa mga hindi nakakilala ng Oasis, nakaw. I-check nyo na sa Spotify or sa YouTube. Kakatuwa talaga itong Pirelli. No steer Kasi sa stock na gulong, understandable naman na may times na before may mga konting dudulas. Siyempre pag basa or doon sa mga may pintura ng linya. Siyempre hindi naman sport tire yun dual sport yun Malalaki yung knobs, di ba? Para pwedeng pang off-road. So hindi mo rin ma-expect talaga na yung traction yun matindi, di ba? Kaya sabi ko wala man akong balak mag-off-road. Kaya doon na tayo sa street tire talaga. Na bibigyan tayo ng full confidence, rain or shine. Yun nga lang, siguro eventually gusto ko rin naman mag Philippine Loop. Lahat naman siguro ng rider pangarap din yan, di ba? So pag dumating yung time na yon, sana meron tayong dual sport na Pirelli naman. Nakausap ko rin kasi yung Pirelli Philippines. And ang sabi nila sa akin by around Q4 yata, although hindi pa naman final yung timeline, may balak silang i-release yata na bagong dual sport na perfect daw for ADV 160. Feeling ko lang feeling ko part ng nila yon, ng Pirelli Scorpion line ba yon? Pero exciting yun. Pero hindi pa naman anytime soon yan. Gusto ko pa ng more saddle time. Nasa around 2 years pa lang naman tayo nagmomotor. Siyempre yung Philippine Loop, hindi na biro yan, diba? Yung kailangan yan, matinding preparation, physically, mentally, financially. Lalo na yung motor mo rin, dapat tip-top condition dyan. Sa mga napapanood ko ng Philippine Loop, syempre they're using navigation din. Minsan idadaan din sila sa kung saan mga off-road or minsan sa gitna ng palayan. Ang niisip ko nga doon, ang worry ko doon pag dinala ka sa lugar na yung walang signal, paano kung emergency? Ang maganda nag-Philippine Loop ka, tapos may yung satellite phone. Dito parang hindi umulan tuyo yung kalsada So binasa lang tayo doon. At least we gotta try itong Chigi sa ulan. And yeah, performed well. Sorry guys, hindi tayo natuloy sa Foresta Cafe. Pero ang plano ko dyan, ano bang plano ko? Siguro one time after work,
Diretso tayo ng Foresta Cafe. Alam ko 7 AM naman yata yung open nun. Magkape lang tayo. And then after that, diretso tayo PMS. Yung mga service center naman, Honda service, they open 9 AM. So siguro saktuhan lang yun. Pero magandang dumating tayo maaga rin, kahit sarado pa sila. Pag hindi pa naman tayo na-accommodate doon, ewan ko na lang. Alright, so maraming salamat for joining me today. So yung PMS content dapat natin, naging sana Foresta Cafe. Pero hindi rin natuloy. Naging cheeky review na lang sa ulan. And again, I'm very impressed Alam kong waterproof siya, pero hindi ko alam na ganun katindi yung hydrophobic feature. Sobrang lakas ng buhos pero parang hindi nabasa eh. Alright, so nandito na lang muna siguro. So maraming salamat, lalo na sa mga umabot sa part na to. Kita-kits tayo sa next one. Bawi ako sa inyo for sure. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.